Magandang araw, narito ang kaganapan sa buwan ng Marso, taong kasalukuyan ng Group Civil Military Operations 550 Air Base Group, Air Installation and Base Development Command. Sa ating Commanding General Philippine Air Force, Lieutenant General Arthur M. Cordura, Commander Air Installation and Base Development Command, Major General Antonio C. Francisco Jr., Philippine Air Force, at Commander 550 Air Base Group, Colonel Reynald J. B. Balanay, Philippine Air Force General Staff Force. Ito ang 550 News, Home of Exceltors. At narito ang mga nagbabagang balita mula sa accomplishment ng 550 News. Ang Group Civil Military Operations ng 550 Air Base Group ay nakaisa sa isinagawang motorcade bilang hudyat ng pagsisimula ng Fire Prevention Month 2025 na may temang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Noong ika-2 ng Marso, taong kasalukuyan, ganap na ika-5 na madaling araw. Ang seremonyang ito ay opisyal na nagbukas ng isang buwanang pagdiriwang na naglalayong mapataas ang kamalayan ng publikong hinggil sa kahalagahan ng fire safety at mahikayat ang bawat isa na magsagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang sunog. Sa pamamagitan ng pakikiisa ng Group Civil Military Operations 550 Air Base Group, ipinakita ng unit ang suporta nito sa advokasiyang ito at ang kahalagahan ng sama-samang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at sektor upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat mamamayan laban sa sunog. Ang Fire Prevention Month ay isang taon ng kampanya na sinasagawa tuwing Marso bilang pagsunod sa Presidential Proclamation No. 115 na naglalayong paigtingin ang kaalaman at kakahandaan ng publiko sa pagharap sa mga panganib ng sunog. Karagdagang balita, nasa linya si Technical Sergeant Kalulupan. Aktibong lumahok ang Group Civil Military Operations ng 550th Air Base Group sa isinagawang Oplan Linis Ilog 2025 noong ika-13 at 15 ng Marso taong kasalukuyan. Ganap na alas 8 ng umaga sa Purok 2, Barangay Aya, San Jose, Batangas. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni Barangay Konsehal Patrick A. Permejo na may layuning mapanatili ang kalinisan ng ilog na siyang ginagamit ng mga residente para sa kanilang pang-araw-araw na gawain at nagsisilbing pasyalan ng mga bisita mula sa iba't ibang lugar sa Batangas. Sa sama-samang pagsisikap ng mga lumahok, umabot sa 15 sako ng basura ang nakuha mula sa paligid ng ilog. Ang matagumpay na pagsasagawa ng Oplan Linis Ilog 2025 ay patunay ng patuloy na pakikisa ng 550th Air Base Group sa mga inisyatiba para sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapanatili ng malinis na kapaligiran sa mga komunidad. Bumisita kay Mayor Eric Africano ika-25 ng Marso taong kasalukuyan si Major General Jesus Nelson B. Morales, Philippine Air Force, ang bagong acting commander ng Air Education, Training and Doctrine Command, kasama si Brigadier General Vicente A. Naldusa Jr., Philippine Air Force. Layunin ng kanilang pagdalaw na ipahayag ang suporta sa mga programa ng lungsod at palakasin ang ugnayan sa lokal na pamahalaan. Kasama rin sa nasabing pagbisita si Colonel Reynald J. B. Balanay, Philippine Air Force General Staff Corps Group Commander ng 550th Air Base Group. Sa kanilang pagpupulong, tiniyak ni Major General Morales ang kahandaan ng Air Education, Training and Doctrine Command na makibahagi sa mga proyekto at inisyatiba na magpapabuti sa kabuhayan ng mga mamamayan ng lipa at mag-aambag sa pambansang seguridad at kaunlaran. Ang naturang courtesy visit ay bahagi ng patuloy ng pakikipag-ugnayan ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa iba't ibang sektor ng gobyerno upang mapalakas ang pagtutulungan tungo sa isang mas ligtas at maunlad na bayan. Balik sa iyo, Technical Sergeant Binay. Para sa karagdagang iba pang balita, nasa linya si Sergeant Gonzales. Muling ipinamalas ng 550th Air Base Group ang kanilang dedikasyon sa kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga leaflets hinggil sa ligtas na pagpapalipad ng saranggola noong ika-24 ng Marso taong kasalukuyan. Isinagawa ang aktibidad sa Barangay Ibabaw, San Jose, Batangas, Barangay 2A at Barangay Kalingatan, Mataas na Kahoy, Batangas. Layunin nitong paalalahanan ng publiko, lalo na ang mga kabataan, ukol sa mga panganib ng pagpapalipad ng saranggola malapit sa mga linya ng kuryente at paliparan na maaaring magdulot ng aksidente at aberya sa operasyon ng mga sasakyang panghimpapawid. Ang
pamamahagi ng leaflets ay bahagi ng patuloy na civil military operation ng 550 Yacht Air Base Group upang palakasin ang kamalayan ng mga mamamayan sa mga usaping pangkaligtasan. Hinimok ng grupo ang publiko na maging responsable sa kanilang mga aktibidad at makiisa sa mga hakbang na naglalayong mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Sinagawa noong ika-31 ng Marso taong kasalukuyan ang unang opisyal na pagbisita ng Commander Air Installation and Base Development Command na si Major General Antonio Z. Francisco Jr., Philippine Air Force sa Fernando Air Base, Lipa City, Batangas. Bago gawaran ng arrival honors, bumisita si Major General Francisco Jr., Philippine Air Force sa Fernando Air Base Child Development Center para sa isang gift-giving activity na may layuning maghatid ng tuwa at suporta sa mga kabataang nasa nasabing pasilidad. Ang aktibidad na ito ay naging matagumpay sa pakikipagtulungan din ng ACDI at Airbase Group. Bilang bahagi ng seremonya ng pagtanggap, ginawaran si Major General Francisco Jr., Philippine Air Force ng arrival honors sa Headquarters Air Education Training and Doctrine Command. Matapos nito, nagbigay siya ng courtesy call kay Commander AATDC at nakatanggap ng foyer honors sa headquarters ng 550 Yacht Air Base Group kung saan siya rin ay lumagda sa guestbook bilang tanda ng kanyang pagbisita. Isa sa mga tampok na bahagi ng kanyang pagbisita ay ang makasaysayang unveiling ng Excelsior's marker sa 550 Yacht Air Base Group na sumasailalim sa patuloy na dedikasyon ng grupo sa pagsulong ng kanilang misyon. Sinundan ito ng isang groundbreaking ceremony na naglalayong higit pang pagandahin ang mga pasilidad sa base. Nagkaroon din ng windshield tour si Major General Francisco Jr., Philippine Air Force sa iba't ibang unit at squadron ng 550 Yacht Air Base Group upang personal niyang makita ang kanilang operasyon at mga pasilidad. Kasabay nito, pinangunahan niya ang blessing ng isang bagong pasilidad ng 557 Communication Electronics Information System na inaasahang magpapabuti sa kanilang serbisyo at operasyon. Bilang pagtatapos ng kanyang pagbisita, nakilahok si Major General Francisco Jr., Philippine Air Force sa isang talk to troops upang magbigay ng inspirasyon at direksyon sa mga kasundaluhan. Sinundan ito ng isang masayang budel fight na ginanap sa Bulwagang Makulot bilang simbolo ng pagkakaisa at camaraderie sa loob ng hanay ng Philippine Air Force. Sa pagbisita ni Commander AIPDC sa Malvar Air Station, binigyan din siya ng arrival honors at tinanggap ng Provincial Director ng Batangas Police Provincial Office na si Police Colonel Jacinto R. Malinaw Jr. sa Camp General Miguel Malvar, Batangas City. Ang matagumpay na pagbisita ng Commander AIBDC ay nagbigay diin sa patuloy na pagpapaunlad ng base services at operasyon sa Fernando Air Base alinsunod sa hadikain ng Philippine Air Force tungo sa pagiging isang kapanipaniwala, kakayahan at napapanatiling pwersa ng bansa. Balik sa iyo, Technical Sergeant Binay. Maraming salamat sa Lieutenant Gonzales at yan nakabuuan ng ating balita ngayon. Ako po si Technical Sergeant Armelo Binay, nag-uula. Maraming salamat sa pagtutok. Muli, ito ang 550 News, the home of Excelsior.